Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Malapit ni Jesus, sa iyong matamis, banal na presensya. Hallelujah, yung binuhos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, malapit noon, sa paglagay sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Rose Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Salamat sa mga anak matatapat sa pagbibigay. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala. Sa ganakin, wala akong magagawa. Masalam ako sa inyo sa dalangin aming ginagalang, Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat, gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipanda, sa napusing spirit, I command you in Jesus' name, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ, the King of kings and Lord of lords. I'd like to give double honor and respect our beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, then time prophet, our loving God. And we'll always remember, cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. At nabati ko rin po, sama po natin, beloved in-laws, ating beloved Mr. Pogs, beloved Ma'am Esther, God bless you po sa mga kasama ninyo, God bless you. Pwede natin malapit noon. Nabati ko lang ating beloved preachers, beloved co-workers, mga wait, mga ating mga nugtog, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal, magandang hapon po. Puri natin malapay noon. Kindly read Revelation chapter 3, verse 10 up to 12. Apokalipsis, Kabanatang 3, 10 hanggang 12. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mo matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon, at isisulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng aking bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Amen. Magsabi, praise the Lord. My new name. That is our topic for today. My new name, ang aking bagong pangalan. Bagong pangalan ang ating malapay noon. Meron palang bagong pangalan malapay noon, pero hindi po yan literal na mahal. Hindi po literal. That is metaphorical. Mayroon pong ibig sabihin. Mamaya, basahin natin muna ulit. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Ano pong pagsubok na darating sa buong sanlibutan? Darating po yan at susubukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito po yung huling pagsubok. Tinutukoy po dyan yung huling pagsubok sa mundo bago bumalik ang ating mahal na Panginoon. Kailangan mapasahan yan. Mapasahan natin, mapasahan ng mga tao. Dahil unbelievers, believers and non-believers will be tested. Susubukin lahat before bumalik ang ating mahal na Panginoon. Alam naman natin na ang mahal na Panginoon nadala siya nung maraming tao na pahamak when Lucifer rebelled. Di ba? Nung si Lucifer ay nagrebelde, maraming nadamay. Amen ba naman? Maraming nadamay na tao, maraming napahamak.
even angels. Anghel na, mga anghel na yan. Nasa presensya na ng Diyos. Araw-araw, kasama nila ang Diyos sa langit. And yet, napahamak pa rin sila. Kaya, the Lord, our Lord Jesus Christ will see to it na no rebellion will happen any longer, anymore. Ayaw niya na mangyari na may rebellion pa na mangyayari. Pag siya'y naghari na sa lupa and all over the universe, yung alisin na yung kasalanan, He will reign forever and ever, wala ng kasalanan, sisiguraduhin niya na wala ng rebellion na magaganap. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kasi nadala siya eh. Many people perished because of rebellion. Anong dahilan why Lucifer rebelled against God? Yeah? Si Satanas kaysa nag-rebel. Katulad ang pangalan niya, hindi naman Satanas. Previously, his name is Lucifer. Which means the covering cherub, the morning star. He is a model angel. Perfect in beauty and wisdom. Ganun si Lucifer. Talagang napakaganda ng pagkalika sa kanya. Perfect in beauty and wisdom. Ngunit siya'y nagmataas. Yun ang kasalanan ni Lucifer. Mahal. Sabi niya, gusto ko maging katulad sa kataas-taasan. I will be like the Most High. Lucifer forgot that he is just a created being. Nakalimutan niya siya nilikha lamang. Nagmataas siya sa Diyos. So pride ang dahilan. Pride, pagmamataas yun ang dahilan. Kaya si Satanas ay nagrebelde. But the Lord will see to it na hindi na mangyayari muli yan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya susubukin niya. Lahat lilinisin niya. Hanggang ngayon, kay tayo, nililinis tayo. Lahat. Sisikapin niya na maging humble, maging masunurin. Because sabi nga ng Biblia, pride goes before destruction. Ang pagmamataas na una bago ang kapahamakan. Marami na papahamak because of pride. Kaya, our Lord Jesus Christ will make sure that rebellion will not happen anymore in the millennial reign. And when He reigns in the new heaven and the new earth, siguraduhin niya, wala ng rebellion. Kaya susubukin niya lahat ng tao, mula bago sa bumalik, lahat susubukin niya. Amen? Praise the Lord. Diba, yung mga Israelites ay naglalakad patungo sa lupang pangako, marami silang problema na dinaanan. Isa na dyan, yung nagugutom sila sa ilang. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Bakit nangyari sa kanila yon? Samantala ang Diyos ay makapangyarihan. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Bakit sila nagutom? Bakit kinulang sila ng kailang mga pagkain, mga pangailangan nila? Bakit kinulang sila? Anong sabi ng banal na kasulatan? Pinahintulot para mapagpakumbaba sila. Alapakan natin, malapay na. Amen? Yung mga problema pala natin, yung mga hindi maganda nangyayari sa atin, pinintulot ng mahal na Panginoon para pakumbabain tayo.
Kasi ayaw niya na mangyari na mayroong mamataas pa. Kasi marami nang napahamak din sa pagmamataas ni Lucifer. Siya'y itinapon sa lupa. Tinapon sa impyerno. Mabuti kung siya lang. Nadamay ang billions upon billions of angels. Napakadaming anghel ang napahamak dahil naniwala sa kanya. At pati mga tao napahamak din. Kaya nga, lahat susubukin dahil sa ang makakapasok lamang sa new heaven and new earth, yung mga talagang totally binago talaga. Talagang totally perfect. Hindi na muli makakaranas ng kasalanan. Lilinisin talaga lahat. Ano ang instrumento ng Diyos para tayo maging malinis? Mga pagsubok. Trials. Mga kahirapan, mga problema. Hindi ka dapat malungkot kung may mga problema tayo. Alam niyo bakit? Yan ang instrumento para tayo maging mababa. Para malaman natin na we are nothing. Wala tayong magagawa. We are dependent on God. Na tayo umaasa lamang sa Diyos. Aasa lamang sa Kanya. Hindi sa sarili natin kakayahan. Kung may problema na tayo, yun natin malalaman na tayo dependent pala. Wala tayong magagawa sa sarili lamang natin lakas. Sa sariling dunong. Kaya salamat sa mga trials na yan dahil tayo'y naging mapagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang layunin, minamahal. Bakit tayo dumaraan sa mga pagsubok? At ito malalaman natin, ito sa banal na kasulatan, the last trial, pinakamahuling pagsubok na mangyayari sa mundo bago dagitin ang mga banal. Ito pinakahuling pagsubok. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Sabay-sabay yan. Yung pinakahuling pagsubok bago sa bumalik, sabay-sabay lahat ng tao susubukin. Upang subukin ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa, lahat ng tao. Anong pagsubok yon? That is the mark of the Antichrist. Papipiliin ng tao, Diablo o Diyos. Yan ang pinakahuling pagsubok, minamahal. Papipiliin. Because the Antichrist will reign. Kanyang kukontrolin lahat. Politics, economy, religion, lahat yan, kukontrolin niya. Pag hindi ka susunod sa kanya, wala ka na magagawa dito sa mundo. Pero ang lahat man nagtitiwala sa mga Pinoon, sigurado yan, tatanggi sa alok ng kaaway. Dahil ang kayang alok, pansamantalang relief, pansamantalang kaligayahan lang. Pero ang mga Pinoon, papahintulot at susubukin tayo kasi ang kayang alok, walang hanggan na kaligayahan sa piling. Amen? Kung kulang tayo sa humility, mahirapan tayo makapasa. Pero lahat tayo makakapasa. Alam niyo bakit? Marami na tayong pagsubok na dinaanan mula nakilala natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Namahal? 11. Ano sabi dyan? Ako'y dumarating na madali. O, tingnan mo. Yan ang galang kasunod eh. 10, susubukin mo na. Papipiliin tayo. Diyos o kalaban ng Diyos. Alam naman natin yan. Na the Satan is controlling the world today through his cohorts sa magitan ng kanyang mga alagad. Alam naman natin, wala naman tago-tago yan. Hayagan naman yan, hayayari na sa mundo ngayon. Sino mga alagad niya ngayon? Anyan, mga billionaires sa buong mundo. Sila nag-imbento ng mga virus na yan. Lahat yan, sila. Pinayaman sila ng Diablo para maganap nila yung utos ng Diablo sa kanila. Nasa banal na kasulatan, mababasa naman natin lahat yan.
Ang alok ng Diablo, ang alok ni Satanas sa mga tao na sasamba sa kanya, bibigyan niya makayamanan sa mundo. Pero malak ng Diyos, kung may kayamanan ka, galing sa Diyos yan. Dahil sumusunod ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung mga hindi sumasamba sa Diyos na buhay at namumuhay sila dito sa kasalanan sa mundo, yan po yung mga sumasamba sa kaaway ng Diyos. Nandiyan sa Biblia, mababasa naman natin yan. Susubukin, papipiliin ang tao. And it is happening right now. Nangyayari na po yan ngayon. Pinapapili na po tayo. Amen? Lagi na po nag-warning mga Panginoon na alam na natin sino yung mga tao na ginagamit ng Satanas para mga tao sa mundo ay tuksohin. Ayan, alam naman natin lahat yan. Nandiyan naman, wala naman tinatago. Hayag sa banal na sulatan, hayag din sa nangyayari sa mundo. The prophecy that the Antichrist will control the world is being fulfilled in our very eyes today. Alam naman niyo yan, na mahal. Yung nga lang, ang anak ng Diyos, sabi nga naman sulatan, be wise as serpent, but be harmless as dove. Maging matalino raw tayo, katulad ng serpente. Serpente kasi, kaunting kaluskus lang, alam niya na mayroong kalaban. Diba? Ganun serpente, ka-wise. Ganun sa ka-wise. Ganun sa ka-protective sa kanyang sarili. Alam mo yung ahas, hindi naman nangagat basta-basta yan. Kaya lang yan nangangagat yung ahas to protect himself. Diba, akala siguro pag sa damuhan may mga tao na nandoon, akala sasaktan sa kisa, inuunahan niya. Ganun sa ka-wise. Hindi naman niya alam na, hindi naman sinasadya ng tao. So, dapat ganun tayo. We must be very protected. Dahil nakasalay na dito, kaligtasan natin at buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung mayroon dapat ay ingatan, wala nang iba. Pinakauna, yung korona ng buhay na nasa atin na hindi maagaw ng kaaway. So subukin at papipiliin. This is the last test, the last trial na ipintulot ng mahal na Panginoon. Kasi mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng kalayaan to choose. He will give us freedom. Freedom of choice. Bibigyan tayo ng freedom, kalayaan para pumili. Ngayon, kilala naman natin, mahal na Panginoon, na siya talaga may-ari ng langit at lupa. Siya may-ari lahat ng bagay. So alam natin, sino ang pipiliin natin? Amen? Kaya lahat susubukin before He comes. Sabi yan, after ng trials, ang sinabi agad, ako'y dumarating na madali. Katapos ang pagsubok na yan, pagkatapos ng pagpili ng tao, then babalik sa agad. Sigurado yan. And the trial is already happening in the world today. Kaya maingat tayo, minamahal. Huwag ipagpapalit natin ang kaligtasan natin sa mga bagay na pansamantala sa mundo. Amen? Huwag natin ipapalit. Dahil ang mundo na ito ay kontrolado ng kadiliman. Kailangan tayo nandito para maging liwanag dito. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Lagi sinasabi na 12 Pastor, do not succumb to the will and caprices of the devil. Do not succumb to the will and caprices. Huwag daw tayo magsukum. Huwag tayong bumigay sa kalooban at pakala ng kaaway. Huwag daw tayo bibigay. Do not succumb. Do not yield. Huwag tayong bibigay. Namahal, hawakan natin ang salita ng katotohanan. Dahil ang alok ng Diablo, temporary.
na kaligayahan. Ang kapalit, walang hanggang pagdurusa. Ang malapinon, may pagsubok, may kahirapan, ngunit ang kapalit, kaligayahan na walang katapusan. So, kailangan natin maingat na pagpili. Kahit sa mga unbelievers, sa mga nanonood sa inyong mga tahanan, maingat kayo sa pagpili. Maging wise tayo lahat, nilamahal. Alamin natin ano ang gawa ng kaaway, ano ang gawa ng Diyos. Alamin natin. Alam naman natin na ang gawa ng kaaway, puro pang mundo lamang. Pero ang gawa ng Diyos, mga bagay na espiritual. Pananampalataya, yan ang galing sa Diyos. Pananampalataya sa kanyang salita, minamahal. Kahit na masakit sa puso natin, ngunit yun ang sinabi ng Diyos, yun ang ating sampalatayanan, at yun ang gawin natin. Amen? Everyone say, praise the Lord. After the trial, the last trial, na pagpipiliin ng mga tao, ang sabi yan, ako'y dumarating na madali. Darating na siya, na mabilisan. Panghawakan mo matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Tingnan mo. Panghawakan daw natin. Alam na natin, nasa atin na ang kaligtasan. Nasa atin na ang mahal na Panginoon, alalahan na sa atin. Panghawakan natin yan dahil gusto niyan kunin ng kaaway. Aalukin tayo. Tatakutin tayo, pahirapan tayo. Ngunit, pagsubok lamang yan, pahintulot lamang ng Diyos para makita sino ang tunay na nagmamahal. Umiibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Handang magsakripisyo alang-alang sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Malalaman ng mahal na Panginoon na mahal natin siya dahil iniingatan natin ang kanyang mga utos. Panghawakan ng matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ano ba nasa iyo? Ano ba nasa atin? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ba yan palitan ng mga bagay sa mundo? Kaya ba yan bayaran? Hindi po kaya palitan yan. Na mahal. Ingatan natin, panghawakan natin yung mga bagay na sa atin upang huwag kunin ng sino man. 3:10, 11. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Para wala raw sino mang tao ang kukuha ng iyong putong ng buhay. Sinong tao na yan nakukuha ng putong ng buhay? The beast. Yung hayop. Yung Antichrist. Yun yung tao. Sabi ng Revelation 13, the number of the Antichrist, the beast, is 666. And this is the number of a man. Amen? Di ba? Revelation 13, pakibasa. Yung 666, yan po yung number ng isang tao. Yun ang kukuha ng korona ng mga tao sa mundo. Yan ang gagamitin ng Diablo to take the crown, to take the salvation of the people of the world. And that is happening today. Pakibasa. Apokalipsis 13:18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Diba? 666, the number of the beast, 666. Sa Biblia kasi pag numbers, yung 7, that is a number of God. God's number, the number of perfection and completion, the number of holiness and righteousness. 7, number 7. Ang number naman ng kaaway, 666. The number of carnality, the number of destruction. Yan yun. That is the number of a man. His number is 666. Yan yung gusto kumuha ng putong na
ng mga tao. Sino ba ang may putong ng korona ng kaligtasan? Sino ba? Yung mga unbelievers ba? Hindi. Yung mga believers, yun ang may korona ng buhay. Amen? Gusto kunin ng kaaway yung korona. Yung mga believers, hindi na kukunin yan. Wala naman silang putong eh. Hindi naman sila kukunan ng putong ng buhay dahil wala sila noon. Ang kukunan ng putong ng buhay, yung mga believers, yung mga katulad natin. Kaya tutoksohin tayo na mag-yield, bumigay. Kaya anak ng Diyos, do not yield to the will and caprices of the devil. Do not yield, do not give up. Dahil ang korona natin, hindi nasisira. Ang mga korona ng hari sa mundo, nasisira, nawawala. Pero ang korona natin sa pili ng Diyos, hindi kailanman nasisira. Amen? The crown of the world are corruptible, but our crowns are incorruptible. Sabi ng masulatan, hindi nasisira. Yeah, make a wise choice today. Diba? Kailangan matalinong pagpili. At sinabi na yan na ating mga pastor noong araw pa. Don't take the mark of the Antichrist. Hindi naman sasabihin ng mga antikristo nandito sa mundo, mga mayayaman na, mga billionaires na naghari sa mundo, nagkokontrol. Hindi naman sasabihin, ito yung mark of the beast. Hindi naman eh. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo na kung ano yung ginagawa nila. They are deceiving the people to take the mark of the Antichrist. Kaya pinagpala tayo, nandito na sa atin ang tatak ng Diyos. Nasa atin mga noo ang tatak ng Diyos. Amen? Hindi na yan pwede palitan. Nasa atin na yan. Nasa atin na yan. Hindi na pwede kunin yan. Yun nga lang, kailangan mo rin ipagtrabaho para hindi kunin. Hindi na makukuha ng kaaway, pero pag nagpabaya tayo, baka maagaw yan. Hindi na ako may sabi yan. Yan ang sinabi ng masulatan. Kailangan hindi maagaw. Kung inaagaw, huwag kang pumayag. Alam mo ang Diablo, ang isa sa mga sandata niya, tatakutin ka. Naghasik siya ng takot. Yan ang kanyang sandata. Pag natakot ka, kaya sabi ng Panginoon, do not fear, I am with you. I will never leave you nor forsake you. Yan ang mga pangako ng ating mga Panginoon. Hindi kita iwan, hindi kita babayaan. Huwag kang matakot. Pag natakot ka, talo ka. Pero buhay ang Diyos mo. Do not fear. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ating mga pastor, nangangaral ng araw sa Tondo. Yung mga pastor, nasa pagsubok pa. Naglalakad lang, walang pagkain. Nangangaral siya sa Tondo. Alam naman Tondo, di ba? Yan ay maraming mga siga dyan. Habang nangangaral ng mga pastor, dalawang tao nasa likod sa harap, pinapatigil siya. May mga patalim. Tumigil ka sa pangangaral mo. Ganyan ang Diablo. Papakitaan ka na para masinda ka. Pero pag alam mo ang Word of God, hindi sila magtatagumpay. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? Sisindakin yan ang sandata ng Satanas. Paninindak, pananakot. Ano sinabi ng pastor? Hindi ako natakot sa inyo. Hallelujah! In Jesus' name, we present. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nakagalaw ang dalawa. Palakpakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin ng mga kampo ng kadiliman, hindi ka na makakakain, hindi ka na makabili, hindi ka na makahanap buhay, hindi ka na mga negosyo. Puro mananakot yan. Sabihin mo, ang Diyos ko may ari lahat ng bagay. Huwag ka matakot. Opos! Sawatain mo ang pananakot ng kaaway. Labanan mo. Dahil pagsubok lamang yan. Pag pinili mo ang Diyos, hindi ka magugutom, lalo kang pagpapalain ng ating mga lapay.
Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan sa banal na kasulatan. 12, ano sabi dyan? Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Ang magtagumpay. So alam naman natin yan. Saan tayo dapat magtagumpay? Magtagumpay sa laman, magtagumpay sa sanlibutan, magtagumpay sa diablo. Yan ang tatlong matinding kalaban natin, mga Kristiyano. Hindi taong kalaban natin demonyo. Ha? Yung laman natin sa sakyan ng diablo para tayo'y matuksohin. Sa mabigat na kalaban natin, laman, sanlibutan, diablo. Pero pag nagtagumpay tayo, anong sabi naman ng Panginoon? Anong pangako? Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Haligi! Ibig sabihin, hindi na tayo mawawala doon sa piling ng Diyos. Haligi, nakatanim tayo doon sa templo ng ating mahal na Panginoon. At hindi na siya ilalabas pa doon. Tingnan mo, hindi tayo ilalabas. Hindi na tayo mawawala sa kaligtasan. Ang magtagumpay, sigurado na tayo sa kaligtasan. You are sure of your salvation. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Isusulat na rin yung pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem. Isusulat. Na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kaya ating topic, my new name. Isusulat ko ang aking bagong pangalan. Hindi naman literal yan. Kasi the name of our Lord Jesus Christ will never change. Yan na ang pangalan ng Diyos. Forever and ever. The name of God is no other than Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi Jehovah, hindi Yahweh. No, the name of God, hindi Father. The name of God is Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi Jehovah. The name of God is not Jehovah. The name of God is Jesus Christ, the only one true God. Hindi na mababago yan. Pero bakit ang sinabi niya? Isusulat ko ang aking bagong pangalan. Di literal. Ibig sabihin ng bagong pangalan, ang ating Manibus Kristo, nung pumunta dito sa lupa ng katawan tao, may kahinaan. Diba? Nagutom, kumain, napagod, pinatay. He came in weakness, but when He comes again, He will come with great power and great glory. Alapakan natin, malapay Lord, amen? Ganon din tayo. Pag napasahan natin, pagsubok na yan, yung kanyang bagong pangalan, ibig sabihin, wala ng kamatayan, wala ng kahirapan, wala ng problema, hindi ka na talunan, hindi ka na matatalo ng sino man. That is the name of the name of bagong pangalan. At ibig sabihin, wala ng problema, bago na lahat. Ang Kristo nagpunta, may weakness, pinatay, nagutom, but sa kanyang pagbabalik, kasama tayo, bago na. Hindi na tayo doon sa dating mahina, tayo'y wala ng kamatayan. Palakpakan natin, malapin ako. Amen? I will write my new name. Isusulat ang aking bagong pangalan. Ibig sabihin, wala na tayo. We will be with our Lord forever and ever. Yan po ibig sabihin. Bagong pangalan, bago na tayo. Dito, minsan, nalulungkot tayo, di ba? Minsan may mga problema, minsan natutukso tayo, nadadala tayo ng mga discouragement, di ba? Pero pag dagit na kasama natin sa doon, pag dinagit na tayo, wala na lahat yan. Kaya bago na lahat. Palapakan natin, malapakan noon, amen? Kaya nga, mahalaga yung pagpupuri. Napakahalaga yan. Napakahalaga yung pagpupuri. Yun lamang ang ating magagawa bilang pasasalamat natin. Pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin kaya bayaran
yung ginawa ng mahal na Panginoon Hesus sa ating mga buhay. Amen? Hindi kaya bayaran. Ang ating lamang magagawa ay magpuri sa ating mahal na Panginoon. Juan 4:23-24. Juan 4:23. Datapwat dumarating ang Diyos, ang oras, at ngayon nga, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ng ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sino yung mananamba na yan na hinahanap? Kayo yun. Dati, sinasamba natin mga Diyos-Diyosan. Amen? Luhod dito, luhod doon sa mga Diyos-Diyosan. Kayo mga sumasamba sa mga revolto hanggang ngayon, maawa kayo sa sarili ninyo. Panahon na para mamulat kayo. Ang Diyos ay Espiritu. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng mga salot, sabi naman ng pastor, lahat ng mga problema sa mundo, isa lang ang common denominator. Mga tao kasi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang daming problema sa mundo. Kaya naghanap ang Diyos ng tunay na mananamba. Sino yung tunay? Yung sumasamba sa Espiritu. Hindi nakikita, Espiritu at katotohanan. Amen? Nandito na tayo, alam natin ang katotohanan. Ang katotohanan, isa lang ang Diyos. Walang iba, our Lord Jesus Christ. Espiritu, hindi sa revolto, hindi sa nakikita. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, 24. Ang Diyos ay Espiritu. Ayan na, ang Diyos ay Espiritu. Hindi nga, ayaw nga sumasamba sa mga nakikita. Kasi sa Espiritu, Espiritu hindi po nakikita. Sa mga baguhan, gusto niyo pagpalain kayo ng mahal na Panginoon? Sumamba tayo sa Espiritu. Hindi nakikita ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pinagpala na tayo. Alam na natin ang katotohanan. Amen? Marami pa nakakaawa. Hindi alam ang katotohanan kung sino-sino ang sinasamba. Yeah? May sumasamba kay Mary, kay Saint Mary. May sumasamba kay mga santo. Di ba? Kung sino-sino ang mga santo sinasamba. Kailangan ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang katotohanan, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. He is the truth. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Amen? Yun ang gusto ng mahal na Panginoon, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. The object of our worship is no other than our Lord Jesus Christ. Siya lang ang object ang ating pagsamba. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi si Buddha, hindi si Hare Krishna, diba? Hindi mga santo kung sino-sino. Hindi. Ang object ng pagsamba ay Espiritu, si G, ang ating mahal na Panginoon Kristo, hindi nakikita, buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ang buong mundo, dinaya nga, pati mga presidente. Mga presidente na yun, ha? Mga governor, mga senador. Sumasamba sa mga rebulto. May mga rebulto pa sa bahay. Tatalinong tao. Totoo ang Biblia. Dadayain niya lahat ng tao sa mundo. Kahit yung mga presidente, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero dito, namulat tayo sa pangangaral ng pinadala ng Diyos ating mga pastor. Ng Diyos, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, kailangan natin lagi nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen?
Maraming pangako pag lagi tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kahit yung mga antikristo ngayon, kaya yan. Pwede nga hindi matuloy yan. Malapakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mga bantal ng gera, yung paghari ng Diablo, pwede hindi matuloy yan. Niniwala ba kayo? Malapakan natin mahal na Panginoon. Pwede hindi matuloy yan. Ang Biblia napakakapal. Kahit itinakda ng Diyos yan, pwede na pigilin yan kung mayroong totoong nananampalataya at totoong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord? Basa. Revelation chapter 19 verse 1. Apokalipsis 19:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Hallelujah! Kaligtasan at kalawalatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Amen. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Yung mga nasa langit, nakapasok sa langit, yun ang sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Lahat mong tayo magsabi, Hallelujah, praise the Lord. Huwag tayo magsawa yan. Kumari, daan-daan araw-araw banggitin mo, lalaya ka sa lahat ng mga negatibo, pati kahirapan, lalaya tayo. Hallelujah, praise the Lord. Pati kahinaan natin, lalayas yan. You shout, Hallelujah, praise the Lord. 50 times a day. Yung buong puso, malakas talaga. Yung buong puso talaga. Sigurado yan, lalaya ka. Kahit anong klaseng kahinaan, kahit anong klaseng kahirapan, lalaya ka. Yung mga takot magsigaw, mananatili kayong mahirap. Sabi natin, mahal na pastor. Yung takot magsigaw, praise the Lord, wala, mahina. Magsigaw, wala. Madalang lang. Kailangan, madalas, sunod-sunod, malakas. Lalaya ka sa kahirapan. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Akala nyo, hindi totoo yan. Totoo lahat yan. Hindi, pati nga demonyo, takot yan eh. Di ba? Pagkatapos sa mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malalaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit. Isang malaking tinig. Hindi pwede isigaw natin mahina lang. Hindi. Pag nagpuri kayo sa bahay ninyo, lakasan ninyo. Sigaw ka talaga at the top. You shout at the top of your voice. Galing sa puso, malakas. Mga 7 or 10 times, sunod-sunod. Magugulat ka, maramdaman mo agad ang presensya ng ating malapay. Totoo yan. Pag naramdaman mo presensya ng Diyos, yan na yan. Yan na yung power na kailangan mo. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang susunog sa gawa ng laman sa ating mga buhay. Because the devil rides on the flesh. Ang diablo, sumasakay yan sa laman natin. Pero when you shout at the top of your voice, Hallelujah! Praise the Lord! 10 times! Lalayas lahat yan, mga gawa ng laman. Amen? Malapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nga pwede ang kaligtasan. Hindi natin pagtatrabaho eh. Kailangan ituloy-tuloy ang paglilingkod natin eh. Hindi tayo pwede tumigil eh. Tayo lamang titigil. Makipaglaban sa diablo, titigil lamang tayo pag nasa piling na tayo ng ating malapit. Habang nandito ka, tuloy ang laban. Anong sandata? Pananampalataya! Pagpupuri sa ating malapay, no? Pabasahin natin sa Biblia mamaya. Hari nagtagumpay. Sa gera, ang kalaban napakadami. Maraming almas. Sila walang ginamit na almas. Pagpupuri lamang sa ating malapay. Natalo lahat ng kalaban.
Malalaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia, kaligtasan at kalulatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Hindi pala basta-basta yung Alleluia, praise the Lord. Yan pala pinakamataas na uri ng pagsamba. Amen? The highest form of worship. Pag nagsigaw ka, Hallelujah, ibig sabihin, kaligtasan, kalulatian, kapangyarihan, para sa Diyos. Amen? And God inhabits the praises of His people. Diyan sa nananahan, pag nagpupuri ka, bababa sa iyo, nananahan sa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pati Antichrist, matatalo yan natin sa pangalan ni Jesus. Nasa Biblia ba nakasulat ba yan? Nakasulat. Hindi, pati Antikristo, kaya talunin ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ang dami nga nagbabanta na ngayon na kaguluhan, lockdown, gera, pero hindi matuloy-tuloy. Hanggang umpisa-umpisa lang, hanggang maliliit lang. Napapawi din. Alam mo bakit? Marami pa kasi nagpupuri dito. Sa Pilipinas, mayroong prophet of God sa Pilipinas. Walang iba ang ating malapastor. Hindi basta-basta ang ininvest na malapastor na sakripisyo. Pag-ayuno, pananalangin, pagpupuri, araw at gabi, for how many years? Naka-invest yan. Nakadeposito yan. Hinaalala palagi ng Diyos yan. Kaya maraming kalamidad, hindi natutuloy. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat yan. Yung nakaraang lockdown, dapat tuloy-tuloy na yan. Bakit wala? Naalala ng Diyos ang ininvest na man of God na panalangin at pagpupuri. Sakripisyo. Ganun ang mahal na Panginoon. Kung ano ang ininvest mo, hindi niya kalilimutan yan. Kaya mag-invest kayo ng katuwiran, kabanalan, sakripisyo. Pag panahon ng kagipitan, maalala ng Diyos yan. Kaya iingatan ka at pagpapalain ka. Kahit ang tao magutom sa mundo, ikaw ay pagkakainin. Bakit? Mayroon kang itinanim. Kaya mayroon kang anihin. Ganun ang ating mahal na Panginoon na mahal. Mag-invest tayo ng mga bagay na magaganda. Katuwiran. Diba? Righteousness, holiness. Yan ang ating ipamuhay, i-invest. Huwag tayo na-invest na masama. Dahil mag-aani tayo ng kasiraan. Amen ba? Namahal? Invest natin katotohanan, love, righteousness, faith. Yan ang atin invest. Yan ang gagawin natin araw-araw. Huwag tayo maghanap ng mga negatibo. Sa mga katabi natin, sa mga kapwa natin, no! Ang hanapin mo, katuwiran, pag-ibig, kabanalan. Amen? Dahil dyan siya nalulugod, minamahal. Narinig mo ba ito? Pinagpala ating mga kapatiran, kanilang pagiging matapat sa pagtulong. Actually, hindi naman tulong ang tawag dyan eh. Pag nabigay ka sa malapino, hindi naman tulong yan eh. Tulong yan sa sarili natin mismo yan. Bakit? Pag nagtapat ka, ibinabalik ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen ba? Namahal? Your tithes and offering are holy unto the Lord. Banal yan. Dito lamang yan. Dinadala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Meron nga doon sa yung marami nangangaral sa mga bases noong araw. Ko lang, mga hanggang ngayon, kung mayroon pa din. Ako minsan nagbibigay din ako doon. Nakasaya ako sa bus noong araw. Pagsubok pa tayo noon, minsan, wala tayong pamasahe. Parang business ko naranasan yan, wala akong pamasahe. Sakay ako sa jeep. Doon ako sa pinakapinto ng jeep sumasakay. Kasi kulang yung pamasahe ko. Nakailan lipat ako bago makarating sa pupuntahan ko. Para hindi halata din ako nagbayad, sumasabay ako sa bumababa. Kasi kulang yung pamasahe ko. Pag mayroon babayad, minsan ako nag-aabot. Para hindi halata na hindi ako nagbayad. Baka isipin ng driver siguro, bayad ko yun. Ako nag-aabot. Naranasan ko yan for how many times? Pero pagtapat tayo
sa lahat ng bagay. Hindi tayo mananatili doon. Iangat tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung lagi tayo nagpupuri. Hindi tayo mananatili. Mahirap. Iangat tayo ng God will make a way for us. Lagi kang sumasamba, lagi kang tapat. Gagawa ang Diyos ng paraan para iangat. Iangat ka. Hallelujah! Praise the Lord! Nakasaya ko sa bus. Ang dami nangangaral. Nanghingi. Pero ako, nagbibigay ako kasi tingin ko, hindi ko iniisip na negatibo. Ang tinitingnan ko, nagsisikap sila, iparating sa tao ang salita ng Diyos. Sabihin natin wala sila katotohanan, pero at least binabanggit nila salita ng Diyos. Kaya ako'y naawa, nagbibigay ako talaga. Nahiya ako. Sabi ko, hindi, kahit paano. Pero marami na nag-uusay. Minsan sa bus mismo, marami nagagalit sila. Bakit ang hingi kayo? Dapat sa simbahan ninyo. Pero para sa akin, hindi ko ginagawa yon. Kahit paano, sila ay nagsakripisyo din. Dinadala. Nagsisikap din sila. Kahit wala sa katotohanan. Ang nakita ko lang doon, yung salita ng Diyos. Kaya ako'y nagbibigay talaga. Sabihin natin mali. Pero, dahil ang malapit ng pag-ibig sa puso natin, hindi natin tinitingnan yun. Tinitingnan natin, paano tayo rin makatulong sa kanila. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Mga pastor niya, narinig ko lang. Nagsalita ang mga pastor sa kayang pangangaral. Binanggit niya rin yung mga nahingi sa kalsada. Nagsimpatya natin mga pastor. Nagsimpatya siya. Sabi niya, nakita ko. Hindi ko naman nakita yung mali nila. Ang nakita ko, sabi mga pastor, yung kanilang pagsisikap, iparating yung Word of God. Pila mo? Di ba? Sabi natin mali, pero meron din silang tama. Pag Kristiyano kang puno ng Espiritu Santo, hindi mo makikita yung mali. Ang makikita mo yung tama. Hallelujah! Praise the Lord! Dito yung tithes and offering natin, dito natin dinadala. Pero may mga instances, may mga kapatiran tumatawag sa amin, pwede ba kunin ang aking tithes sa bahay? Mangyayari yan dito sa atin. Pero yun naman ay minsan lang nangyari. Nung susunod na mga pagkataon, kami tumatanggi na. Kaya namin tinatanggap yun dahil napuputulan na tayo ng kuryente natin. May disconnection notice na tayo. Kaya tama-tama, nagpipili kami, mahal na Panginoon, mag-provide po kayo. Mapuputulan na kami ng kuryente. Tama-tama, may kapatiran, mayroon na akong text dito, pwede na ba kunin para makabayad kayo? Answered prayer. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Pero hindi namin ginagawa yun para sa aming sarili. Yan ay ginawa natin para sa gawain na ating malapinoon. Hindi natin sinarili yun. Yan ay nakarecord. Kahit na walang gawain, lahat ng dumating dito na tayo sunopering, nakarecord yan. Palapahan natin, malapinoon. Hallelujah! Praise the Lord! May nakarating sa atin na balita na nangangulit na raw dito, nagbabahay-bahay daw ng tayo sunopering. Oh? Are you sure? Minsan lang nangyari yon, hindi naman kami gusto. Kayo ay may gusto. Kunin namin tithe kasi nalaman nila na may disconnection na hindi po sila ng Diyos. Kaya pinakuha. Kinuha naman namin. Pero hindi lang kami, may mga kasama kami as a witness para patunay na hindi tayo gumagawa for ourselves. Ginagawa natin yan para sa gawain ng ating mga. Kaya mas maganda kung magbigay ng tithes dito sa gawain. Meron naman iba, hindi nakakarating, kailangan na ng church, wala namang problema yun. In every law, there is an exemption. Amen ba? Anong gusto nyo? Halimbawa, Sabado. Halimbawa, Biyernes, sabay Sabado, wala na namamutol eh. Bukas, para may namamutol na yata bukas, di ko lang alam. May dumating yata dito ng Friday. Puputulan na raw. Alala ko nung araw no, na sa pagsubok pa kami noon, may dumating din sa amin noon na namumutol. Wala talaga yung pambayad. Siyempre, pag walang diyan sa Quezon City, nasa labas lang kami noon kasi puno ang pastoral house, walang galing kami sa province, walang pwesto sa pastoral house. Kasi nag-uupang kami, binabayaran ng church sa labas with the permission of beloved children.
Galing kami sa province sa Asayan, walang matuluyan sa pastoral. So doon kami sa labas ng upa. Pupunta na kami pagpuri. At tirang puri, uwi kami. May namumutol. Ang ginawa ko, sinaiwar ko na lang. Kisa naman putulang kami, ang init-init Yung mga batang maliliit, kakagatin ng lamok yan pag wala ang electric fan. Sabi ko, di subukan mo putulin. Sinaiwar ko na lang. Subukan mo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo. Pero tinakot ko lang yun. Hindi naman ako makipag-away. Umupo yung taga-meral, umupo sa gilid. Hindi siya nakakibo. Sabi, puputulan na talaga Trabaho na naman ako Sabi, sir, nagtatrabaho na naman ako yan ang order putulan na raw Ilang buwan na kayo din nakakabayad Sabi ko, nasubukan mo putulin. Totoo ang Diyos natin. Hindi tayo ipapahiya, di tayo pababayaan. Basta ikaw ay tumatayo, may panampalataya ka. Hindi ibig sabihin na huwag ka magbayad. Alam ng Diyos, wala kaming pambayad. Kung may pambayad tayo, hindi mo na kailangan maningil, magbabayad kami agad. Talagang trials. Sir, puputulan na. Di putulan mo kung gusto mo, subukan mo lang. Alam mo, umalis sa limara ko. Natakot. Puri na malapay. Hindi kami naputulan. Bumalik ulit. Sir, ang bait na. Sige, pakitawagan mo na lang yung office namin. Ito ang number. Pakitawagan nyo. Pakitawagan na para hindi naman ako pagalitan. Tinawagan ko. Hindi po din. Sabi ko, pasensya na po. Ganun ba? Sige. Pakisabi sa mamutol, huwag muna, exempted muna kayo sa lugar na yan. Ganyan ang mga trials natin. Hallelujah! Pero, sabi nga ng Biblia, katapos sa mga trials, alipin tayo ng ating malapay. Verse 2, ano sabi dyan? Ito, nag-aleluya sa langit. Yun naman nakarating sa langit. Lagi nag-aleluya, praise the Lord. Totoo yan, nilamahal. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kaniyang pakikiapid. Sino totoo yan? That is the mark, that is the beast. Yung patutot, that is the beast. Yung hayop, yung Antichrist. Yun ang nagpasama sa lupa ng mga tao. Ng kanyang pakikiapid. Anong ibig sabihin pakikiapid? Spiritual adultery. Siya ang pinasamba. Siya nagpakilala na siya ay Diyos. Kaya mga tao, nangalun niya, imbis na totoong Diyos ang sambahin, sumamba sa hindi totoong Diyos. Tao! Kaya tayo, ang dapat natin sambahin, walang iba, ang ating mahal na Jesus. At yan ang tinuro ng ating mahal na pastor. Meron ang humahanga sa ating mga pastor noong araw. Noong araw, mga bata pa kayo sa pastoral. Grabe yung pagtaas niya sa ating mga pastor. Grabe yung pagpupuri niya. Tumayo ang ating mga pastor. Kapatid, wag mo akong hangaan. Wag mo akong perihin. Pareho tayo itatapon ng Diyos sa impyerno. Isa lang ang sambahin mo, ang Diyos na buhay. Malapangan natin, malapain no? Amen? Ang dapat natin ibigay sa man of God, double honor. Dobling paggalang, hindi pagsamba. Yan ang tinuturo ng masulatan. At yan din sinasabi ng mga pastorong araw pa. Huwag niyo akong hangaan, magagalit ang Diyos sa akin. Dahil ang Diyos, siya lang ang dapat sambahin. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending. Ang mga pastor, pinagpala kasi siya ay sumunod sa kalooban ng ating malapay. Binigay ang buhay, kaya sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mga pastor, ang dami na niyang mga accomplishment, ang daming fasting and prayer. Pero ang sinabi ng mahal na pastor, very humble pa din. Wala pa akong nagagawa. Kung ako may, sabi ni Pablo, kung ako may sinasamahan ng Diyos, because of the grace of God. It is not of me, it is because of the grace of our Lord. Siya nagbigay sa akin ng biyaya at lakas
para magawa ko ang mga bagay na yan. Kaya all the praises and glory belong to our Lord Jesus Christ. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Pero let us give double honor and respect sa ginamit ng Diyos sa atin. Huwag natin kalilimutan yan. Double honor and respect. Pero ang pagsamba, para lamang yan sa Diyos na buhay. Palapakan natin, Panginoon. Amen? At iginanti niya ang dugo ng kaniyang mga alipin sa magitan ng kaniyang kamay. 3. At sila ay muling nagsabi, Hallelujah, ang usok niya ay napailan lang magpakailan-kailanman. Sige, tuloy. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 nilang nabuhay. At nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nagsabi, Siya nawa, Hallelujah. Tuloy. At lumabas ang isang tinig sa luklukan nagsabi, purihin ninyo ang ating Diyos. Ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. Purihin daw ang Diyos. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, maliit, malaki, mayaman, mahirap, pinagpapala, hindi. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Utos yan, nilamahan. That is the command. Gusto mo lumaya sa mga kahirapan, you praise the Lord. Magpuri ka ng totoo. Maggugol ka ng panahon sa ating Panginoon. Awit sa 67:2. Pakibasa. Awit 67:2. Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. O mga tuwa, at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa, sapagkat iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa, Sela. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga, ang Diyos, ang sarili namin Diyos ay pagpalain kami. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa. Ayan. Upang maalaman. Hindi kasi marami kasi hindi nakakaalam ng daan ng Diyos eh. Yung sekreto ng Panginoon para pagpalain ang mundo, marami hindi nakakaalam. Upang ang iyong daan maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Anong gagawin para malaman yung daan? 3. Purihin ka ng mga bayan. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Ang Biblia kasi, the Bible is a self-explaining book. Siya rin ang sasagot. Nobody can interpret the Bible. The Word of God itself, the Scriptures will interpret itself. Ang Biblia, siya rin ang mapapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi pwede ipaliwanag ng tao. Magkakamali tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Para maalaman ang daan ng Diyos, purihin ang Diyos ng mga bayan. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Marami din nakakalam kasi hindi sila nagpupuri. Ang kailang pinupuri, ibang Diyos. Pero sa atin na nagpupuri sa diretso sa langit, sa Diyos na totoo, ipapaalam sa atin ang mga daan ng Diyos. Ang kanyang sekreto para malaman kung sigurado ka, pagpapalain ka, kung sigurado ka sa buhay na wala hanggan. 4. O mga tuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa. Nangyayari ba yan ngayon? Ginagawa ba yan? Nangatuwa, nagsiawit ang kasayahan ng mga bansa? Hindi. Dito lang sa church nagaganap yung nagsisiawit ng may tuwa at may kasiyahan. Dito lang nagaganap. Pero sa mga bansa, hindi po yan nagaganap. Sapagkat iyong hatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamamalaan ang mga bansa sa lupa. 5.
Purihin ka ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. Ito sa command. Dapat purihin daw ang Diyos ng lahat ng mga bayan. Kaso hindi nangyayari, kaya maraming salot sa buong mundo. Pero kung lahat magpupuri, lahat ng salot mawawala. Sigurado yan. Hallelujah! Praise the Lord! Walang maghihirap, wala! Kung lahat ay magpupuri. Ang layunin talaga ng Diyos, lahat ng tao magpuri. Lahat ng tao maligtas. Yun talaga ang programa niya. Pero hindi nagaganap. Bakit? May demonyo na nandadaya sa mga tao. Ang problema sa mga tao, nagpapadaya naman. Diba? Dalawa lang yung tao sa mundo. Isang ginagamit para mandaya, isang nagpapadaya naman. Pero karamihan ay naniniwala sa daya. Pinagpala tayo naniniwala sa totoo. Sa S, ano sabi niya? Sa S. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga, ang Diyos. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Ha? Isinibol lang ng lupa ang kanyang bunga. Ibig sabihin, asenso ang mundo. Lalago ang mga business. Lalago ang mga pananim. Magiging sagana. Pangako yan kung lahat ng mga tao ay sasamba, magpupuri sa ating malapit. Kaso hindi naman nagaganap eh. Dito, ikaw na nakakalam, ikaw ang gumanap. Ikaw ang pagpapalain ng ating malapit. Amen ba? Inamahan? Tayo ang gumanap. Sa S. Meron ba? 7. Pagpapalain kami ng Diyos. Ayan. Yung mga nagpupuri, pagpapalain kami ng Diyos. At lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatakot sa Kanya. Pag lagi tayong sumasama, nagpupuri, malakas yung mga praise the Lord, nagugugol ka ng oras, pagpapalain ka, at lahat ng mga galit sa iyo, matatakot sa iyo. Lahat ng umuusig sa iyo, matatakot. Bakit? Kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon ba na tagumpay ng mga rebelde sa ating mga pastor? Sa hulo-sulo? Mayroon ba? Wala naman sila ginulong kundi magpuri eh. Walang kain-kain, puri ng puri, araw at gabi. Nagtagumpay ba ang mga masama? Hindi! Sinabi ng Biblia yan, mga tatakot sa iyo ang mga masama. Bakit? Nagpupuri ka. Pag nagpupuri ka, sumasama sa iyo ang kapangyarihan ng ating malapit. Kailangan malakas tayo magpuri, minamahal. Diba? Hindi ka marirevive. Hindi ka marirevive. Sekreto na maraming pagpapala, material at spiritual, malakas na pagpupuri sa ating malapit. Ang iba sa inyo, sabi iba, hindi man ako masyadong pupuri, pero pinagpapala ako. Nadamay ka sa pagpapala ng malapastor. Yung in-invest ng mga pastor, damay ka. Malapakan natin, malapakan, no? Amen? Sabi ng Biblia, dahil sa kakasalan ng isang tao, marami ang naging masama. Pero dahil sa naging matuwid ng isang tao, marami naman ang naging matuwid. Ibig sabihin, damay-damay. Malapakan natin, malapakan, no? Hallelujah! Pag isang pamilya mo yung matuwid dyan, damay ka, kahit palamig-lamig ka, damay ka sa pagpapala. Ganon ang Diyos. Ano ba? Ganon sa kadakila. Ganon siya. Pinagpala kayo, kaya yung mga lovers natin, unbelievers, pinagpapala. Huwag kayong magmalaki mga unbelievers sa mga kamag-anak natin. Huwag kayong magmataas. Dahil, kaya kayo pinagpala, dahil may mga kapatid kayo na naglilingkod, nagpupuri, araw at gabi sa ating malapay. Kaya kayo iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba, totoo natin ang kapatid natin mga person sa Amerika, narinig yung patotoo? Beloved, former judge of New Jersey, Charlo Almeda, kapatid natin mga pastor. Ang dami patotoo. Yun, hindi masyadong mainit yun sa malapit. Ang dami yung patotoo. Alam nyo sa Amerika, minsan snow. Umulan ng snow. Huminto si
our beloved Judge Almeda. Huminto sa highway, sa gilid. Kasi nga, madulas eh. May kukunin sa likod ng compartments ng kotse. Biglang may bumulong sa kanya. Lumingon ka. Paglingon niya, rumalagas ang kotse, babanggain likod. Pag iwas niya, wasak yung likod. Eh kung di siya lumingon, durog siya. May sabi niya, may bumulong sa akin. Damay sa matuwid nating mga pastor. Damay. Ganon yan. Ganon yan. Kaya pinagpala yung mga pamilya na mayroon mainit ang lilingkod sa Malapinon. Damay kayo sa pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, yung pagiging matuwid natin, it really pays. Talagang gawin mo yan. Huwag ka mapagod. Kahit na nasasaktan ka, piliin pa rin natin ang matuwid na gawa. Dahil maraming madadamay dyan. Maraming pagpapalain dahil sa'yo. Pero kung gumagawa namin tayo ng masama, may madadamay din. Kaya piliin natin na mabuti para maraming pagpalain ang ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Si Jonah, isa lang tao na makadiyos, isang prophet. Dapat yung barko lulubog. Diba? Ilulubog ka kasi sumuhay siya sa Diyos, dapat lulubog. Kaya itinapon si Jonah. Si Jonah, mabuti, may takot sa Diyos. Kung iba pa yan, damay-damay na tayo. Lulubog din na ako. Sama-sama natin lulubog. Pero sabi niya, itapon niyo ako para hindi kayo lulubog. Panapagan natin. Di ba? Pero marami tayong patotoo. Beloved Sister Amor kanina. Di ba nagpa-testify? Beloved Sister Amor, Santa Monica. Ganda lang ang apelido, Santa Monica. Beloved Sister Amor, taas mong kamay. Nung una kami nakita, halos hindi sa makalakad, halos hindi makatayo. Ngayon, nagpatotoo. Purihin natin man. Buhay ang ating mga Panginoon. Mga 2 months ago, 3 months ago, hindi nakakatay, beloved Sir Amor. So, nang dalang na pastor, lagi po nililihan siya. So, nang prayer mga pastor, kita nyo naman kanina, wala nang sakit. Magaling na magaling. Beloved Sir Amor, pag nagpuri yan, 3:00 pa lang ng madaling araw. Araw-araw yan. 3:00 pa lang. Hindi naman yung worker, ha? Hindi yan worker. 3:00 pa lang. Gising na yan, nagpupuri. Totoo ang pagpupuri. Lalaya ka sa karamdaman. Lalaya ka sa kahirapan. Pagpapalain ka. Sinabi ng Biblia, pagpapalain. Pati mga bansa, pagpapalain ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya alam niyo minamahal, yan talaga ang inuutos sa malapelo. Kahit lahat ng mga panganib nandyan na sa mundo, pwede yan hindi matuloy. Pwede yan pigilin ng Diyos. Pwede. Pwede mangyari. Pwede. You read the Word of God. Pwede. Basta tayo, totoong nagpupuri. May sakripisyo na pagpupuri sa ating mga. Nangyari yan. For how many times sa buhay natin na pastor? Sa inyong abang lingkod, di man karapat-dapat. May patotoo rin ako ganyan sa pagpupuri. Siyempre, nakita natin mga pastor, nung araw pa nagpupuri. Kaya, siyempre, mahawaan din tayo. Puri din kami ng puri. May kapatid ako sa Canada. Sana nakikinig niya. Andiyan sa Alberta, Canada. Kapatid ko na babae. Si Elsie de Aces. Noong araw pa yon, mga 40 years ago, bagong worker ako. Tumawag sa akin. Noong araw noon, landline pa, landline. Alam mo, na-aksidente ako rito. Nabangga raw siya, nasagasaan siya ng kotse. Sa Canada. Pero lagi ko sinisira yun. Sisira ko ng Word of God. That was 40 years ago. Bagong worker pala ako noon. Sabi na bangga ako. Sabi ng doktor sa kanya, himala, ikaw lang, lahat ng mga kaso na katulad mo, ikaw lang na nabuhay. Palapahan natin, malapahan naman.
Himala, sabi doktor, himala. Doktor yan, sabi, it's a miracle. Very rare ang kaso mo. Ikaw lang nabuhay. Grabe ang fracture niya sa katawan. Kaya siguro na ano lang kapatid ko na talagang kahabagan, mayroon siyang kapatid na naglilingkod sa Malapinon, inalok ako ng pera na malaki, 40 years ago. Sabi sa akin, pagdalhan kita ng pera, 500,000, magnegosyo ka. Hindi ko yan tinanggap, wala kami makain sa pastoral house. Sabi ko, hindi, ibigay mo sa iba. Kasi dito ako sa church. Pinipilit ako, minamahal. Hindi ko yan tinanggap. 40 years ago, yung 500,000, napalaking pera yan. Sabi ko, hindi. Pero wala kami makain. Hindi ko talaga tinanggap yan. Ayaw ko sa niya binigay. Kung sinong ayaw, yung painalok. Ganon ang Diyos. Pag siya lang gusto mo, habulin ka ng pagpapala. Puri natin, malapay lang. Totoo yan. Talaga nakumbinsi siya, yung nangyari sa kanya ay himala. Bakit? Totoo ang Biblia. Pag may pamilya na mainit lingkod sa malapay noon, sakop lahat. Protektado yan ang pamilya natin. That is the principle of the Word of God. Si Pablo, nung lulubog ng barko sinasakyan, hinampas na malaking alon sa gitna ng karagatan, hindi po lumubog. Sabi lang, malapit sa kanya through the angel, ligtas ka, pati yung kasama mo. Ang Kristiyano po, pag may panganib, pag nandoon ka, pati mga unbeliever, damay sa kaligtasan. Kasi mayroong anak ng Diyos doon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya isang pakamitiin natin nung tayo maging matuwid. Bakit marami madadamay sa pagpapala natin? Amen? Ang dami kong matutuon ng mga himala. So, nang dalangin mga pastor, hindi ko pinagmalakihan. Yan naman ay sunang dalangin mga pastor. Nung araw, nakasan tayo dun sa Mindanao, balik-balik tayo dyan. Barko lang sinasakyan natin. Wala tayong pambayad sa aeroplano. Hindi pa uso aeroplano noon sa amin. 40 years ago, hindi uso mga aeroplano, barko lang yan. Nakasaya ako dyan na binabagyo yung barko, binabagyo kami. Yung barko nakatagilid na. Tagilid yung barko, binabagyo yan. Wala ka na makita kundi puro dagat. Wala ka na makita, puro ulan, lakas ng bagyo. Mga pasahero nag-iiyakan na yan. Nag-aagawan na po yan ng mga life jacket. Nag-aagawan. Ang ginawa ko, nagpupuri tayo sa barko. Nakadipa tayo doon sa barko. After an hour, biglang nawala yung bagyo. Dami himala, minamahal. Di ba? Dapat kung lumubog na yung barko, dahil may totoong nagpupuri, ligtas ka, ligtas din yung mga unbeliever na nandoon. Blessing tayo sa iba. Puri natin malapino. Muling talata, 2 Kronika, 20 hanggang 22. 2 Kronika 20, 20 sa 22. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tikowa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Huda at inyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo." At nang sila'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakilanman." At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon at ni Moab at ng mga bundok ng Seir na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Amen. Alapakan natin, malapelon. Oh? Isang hari ng Juda, matuwid, si King Jehoshaphat. Nilulusob ng 3 bansa. Ammon, Moab, and Mount Seir. 3 bansa, nilulusob, ginigera. Anong ginawa niya? Kumuha ng choir, nagpuri sa ating malapelon. Habang sila nagpupuri, yung mga kalaban, sila mismo nagpatayan. Palapakan natin, malapelon. Hallelujah! Praise the Lord! Ha? Talo mo ng kaaway, pagpapalain ka pa pag nagpupuri ka. 25. Ang sabi dyan?
Ako na lang mababasa. Anong sabi ng 5? Ito, katapos magpuri, natalo ang kaaway, then, pinagpala. 25, pakitalon, 25. 25. At nang si Josapat at ang kanyang bayan ay magsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, samsam. Yung bansa kasi pag natalo mo, yung kayamanan nila, kukunin mo. Yun ang ganun ng araw. Yun ang nangyayari. Natalo, nagpatayan, yung 3 bansa, wala silang ginawa, nagpuri lang, sila mismo nagpatayan. O, nung pumunta sila para kunin ng samsam, yung kayamanan, nadala-dala nila, kukunin nila. Kasi wala na silang buhay lahat. O, nasabi dyan, at ang Josapat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, kanilang nasumpungan sa kanila, na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at mga mahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili at higit kay sa kanilang madala. At sila'y nagsidoon sa 3 araw sa pagkuha ng samsam na totoong marami. Palapakan natin marapin. Kayamanan, 3 araw sa paghakot. Kaya pagpapalain ka talaga kahit ayaw mo. Basta lagi kang nagpupuri sa malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Halimbawa, di kayo masyada kapagpuri. May mga work kayo. Sumunod kayo sa patakaran sa iglesia. Sa gobyerno ng church, sa pangunan natin mga pastor, sumunod kayo. Pagpapalain pa rin kayo ng ating malapay. Kasi mayroon na nananalangin, nagpupuri in behalf of you. Di ba? In behalf of you, may mga manggagawa na tiruan natin mga pastor. Sa pangunan natin mga pastor, tiruan para magpuri araw at gabi. Dahil sa kanila, sa punang dalangin ng pastor, pagpapalain pa rin kayo. Yung nga lang, you have to be subject to the government of the church. Pag nagpapasako po tayo, minamahal, pagpapalain kayo. Pero pag hindi, mahirap din yun. Kailangan magpasako tayo, sumunod tayo. Let us obey and respect the government of the church through the leading of our beloved parents of the Lord. Sigurado yung pagpapalain ka ng ating malapinon. Hindi magkamali ang banal na kasulatan. Amen? Hallelujah. O yan. Kinuha nilang samsam, ang dami. Katapos matalo ang kaaway, ang papalit. Pag nagpupuri ka, matatalo ang kaaway, ang kapalit, material blessing. Ang kasunod, material blessing. Kanilang sumpungan sa kanila, nasagana ang mga kayamanan at mga bangkay. Ayan. May kayamanan, pero may kasamang bangkay. Ano ibig sabihin yan? How to apply? Paano natin i-apply sa buhay natin? May kayamanan, pero may kasamang bangkay. Pag may kayamanan ka, iwasan mo yung mga bagay na walang kabuluhan, katulad ng bangkay. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Kasi pag may pagpapala ka material, may bangkay dyan. Ano yung bangkay? Mga bagay na walang kabuluhan. Kung may pagpapala ka, gamitin mo sa mga bagay na makabuluhan. Hindi doon sa walang kabuluhan. Kaya totoo man ang salatan. Kaya sabi ang ating topic, my new name. Bagong pangalan. Ibig sabihin, bago. Wala na tayo sa luma. Wala na. Dito na tayo sa bago. Wala ng kapintasan. Lalo na sa pagbalik malapit noon. Ngayon na hindi pa mabalik, tayo nagsusumikap. Nagsumikap tayo matuwid. Pagbalik niya, bagong pangalan. May bago na siyang pangalan. Isusulat sa atin. Minamahal. Ibig sabihin, wala na. No more sorrow, no more dying, no more sickness, no more problems. We will live with God forever and ever. With joy and righteousness. Habang tayo maawit. Pwede naman na sing the song. Hallelujah. Pwede natin malapit. Sa mga baguhan, kung mayroon, hallelujah, tanggapin niya natin malapit ni Jesus bilang yung salita pagligtas. Hallelujah. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Habang natin awit-awit ito,
Ang mga datihang mga kapatiran, magsisisi po kayo para nadaloy sa inyo ang saganang pagpapala, biyaya, higit sa lahat, espiritual na biyaya. Mga baguhan, magsisisi po kayo habang nakatayo po kayo sa harapan. Sa puso ko pagkalagi ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kaloob mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay magiging iyong panahon. Sa bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi pagkasampan mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Ang salita mo mananatili sa puso ko maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging iyong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging panahon sa bawat oras. Puri tayong lahat na mahal Sandali sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! panahon. Hallelujah, Jesus!
Jesus! Sa'yo Give the honor! Hallelujah! Praise the Lord! pagsamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lang Listen to the name of Jesus. ang salita
Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sa'yo, Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! 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 Ang bawat sandali ay matigil mo. Panahon Malakas na malakpak para sa mahal natin Jesus. Mataas na pagpupuri. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, my dear Jesus. Hallelujah, my dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dapat kang sambahin. Lahat ng mga tao sa mundo, lalo na mga anak mo, dapat kang mapurihan. Mula umaga hanggang sa gabi, magpupuri kami sa banal pangalan. Hallelujah! There is Jesus! God bless you so much na mahal. Pagpalain kayo ng ating malapit na Jesus. God will bless you so much. There is Jesus. Will bless you so much. Sa mga sakripisyo ninyo, kahit may mga papagod kayo, galing pa tayo sa anniversary kahapon, iba sa atin walang tulog, kunti lang, puyat, pagod. Pero nandito tayo, nagpupuri kayo. God will bless you so much. Hallelujah! Praise the Lord! Pagpapalain kayo, minamahal. Sa mga baguhan, ngayon lang nakadalo, tanggapin niyo natin malapit ni Jesus bilang yung sarili tagapagligtas. Gusto mo pumunta sa langit? Isulat yung pangalan sa aklat ng buhay. Maligtas kayo sa apoy ng impyerno. Gagaling kayo sa mga sakit. Isa lang gagawin ninyo. Maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita. Ang Diyos na hindi nakikita, nagkatawan tao, ang ating mahal na Kristo bilang tao, namatay sa krus na libing at nabuhay. Ang kanyang dugo na banal, umago sa krus. Yan ang naghugas sa ating kasalanan. Yan ang gospel. Maniwala kayo, minamahal. Ikalawa, kailangan ng taong pagsisisi. Katapos maniwala, kailangan magsisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, bago kayo mo, magbautismo kayo. Pag-ahon yung mamaya, magaling na kayo kung may sakit kayo. Hallelujah! Praise the Lord! Kaapat, pagtanggap na banal na Espiritu. Itaas mong kamay, mga ating mga ngayon na nakatalo, sundin po niyo ang panalangin nito, minamahal. Dakilang Diyos sa langit, mahal na Panginoon, ako po'y naniniwala sa inyong Ebanghelyo na ikaw, mahal na Panginoon Jesus, ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa akin. Ay yung dugo na banal na buo sa krus upang hugasan ang aking kasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ko sa aking mga mala sa buhay. Hallelujah. Bigay mo sa akin ang iyong pagpapala. Higit sa lahat, pagpapalang Espiritu Santo na yung pinangako sa lahat ng mga naniniwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samod dalangin. Amen. And amen. Amen. Opo, malapit ni Jesus. Walang dalangin namin ginagalang mga pastor. Ang tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po sila malapit ni Jesus.
kanilang mga kasalanan. Isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas niyo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Lahat na may sakit po, minamahal, nalagay yung kamay sa ulo. Lahat na may sakit, gagaling kayo ngayon din. May problema kayo, manampalataya kayo. Lagi kayo magpuri sa bahay ninyo mula sa araw nito. Malakas, hallelujah, praise the Lord. Aahon ka sa mga kahirapan. Hallelujah, open na kailangan sa langit, mahal na Pinoon. Pagpalain mo lahat ang mga kapatiran, mga baguhan, mga webcast viewers, pagaling mga kalasakit, lutsay, mga problema, mga kailangan na buhay, pagpalain mo ng lubusan, mga negosyo, palaguin mo ng lubusan, upang lalo pa silang magamit sa iyong gawain. Bless at share, heal the sick and diseases, O Lord. We pray in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, in the name of Jesus. At aming sinasaway, so nang dahil mga pastor, aking sinasaway lahat yung walang kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, monkeypox, cancer, leukemia, kahirapan, aking sinasaway, inutusan kita, lumayas ka, ngayon din. So, pangalan ni Jesus, be healed. Heal demons of sickness. I command you in Jesus' name. Cast out. For the children of God, right now, in Jesus' name, be healed. Be healed in Jesus' name. Problem be solved. Vices be gone in Jesus' name. In Jesus' name. Be blessed in the name of Jesus. Tanggapin mo pagpapala sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Taas sa ating kamay bilang pagpupuri na tinanggap natin ang pagpapala mga Pinoon. Sumigay tayo pinakamalakas na tinig. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan sa mga Pinoon. Makaupo man na kayo sandali sa ating mga announcement. At bago tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering. Minamahal. The more you give, the more you will receive. Minamahal. Alam niyo yung pagbibigay, isa yan sa mataas na uri ng pagsamba. Ibig sabihin, so nasamba mo ang Diyos, nananampalataya ka. Ha? Kasi pag wala tayong panampalataya, hindi malugad ang Diyos sa atin. Giving is a sign, is an action of faith. Ayan po ang tandaan natin. Pag nagbigay ka, ibig sabihin nananampalataya ka. Pag hindi tayo nananampalataya, wala mangyari sa atin. Kaya minamahal, special offering natin, ang dami natin mga pangailangan sa gawain. Extra blessing ninyo, you give the special offering. At ang malapit yun, ibabalik sa inyo yan na maraming pesos. Puna natin lang, beloved friends, Brother Mansion, Amper, panalangin natin special offering. Puna natin. Amen, praise the Lord. God bless po, kami beloved OP. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakila namin mapagpalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa pangalan namin pinakamahal na Jesus. Sa unat dalangin namin ginagalang minamahal na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida. Malapinoon kami pinagpupuri na papasalamat. Malapinoon sa bagay na ito, malapinoon. Sa pagbibigay na special offering, malapinoon. Hallelujah. Praise the Lord. At pagpalain mo po, malapinoon ang bawat kamay. Malapinoon. Basbasan mo, malapinoon. Balik mo sa kanila, makalibong busy sa pagpapala. Malapinoon, hallelujah. At sa mga kapatiran na balak mabigay, pero dahil sa kawalan, malapi ka po magbigay, malapinoon, ng trabaho pagkakitaan, upang sila po malapinoon. Sunod ay makapagbigay, malapinoon, hallelujah, praise the Lord, upang sila po ipagpalain, malapinoon. At sa nagdadalawang isip, malapinoon sa pagbibigay, pong patuloy, mangiusap na ang pagbibigay, ay isang susi sa pagpapala itong sa matalangin, sa matamis, makapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord.
God bless you, minamahal. Pagpalain po kayo lubusan, ating malaping Jesus. Papalain kayo sa financial, material, physical, spiritual. Pwede natin malapin noon. Tuloy-tuloy pa ating panambahan. Tuwing linggo, dito pa tayo, 9:30 o 9. Kanina medyo late na tag-start tayo, mga 10 kasi halos ating gabi na po kayo nakauwi. Sobrang pagod. Iba mga workers, wala pa pong tulog. Minamahal, hinakot pa yung mga instrument natin, mga gamit natin doon sa ating church anniversary sa Ildefonso. Kaya na late tayo mag-start. Pero kung rin naman ang Pinoon, ang Malapinoon nagbibigay ng lakas sa atin. Amen? Kami, kaunti lang tulog namin naman. Kaunti lang tulog. Pero malakas pa rin tayo sa kabagan ng ating Malapinoon. Hallelujah. Tuloy tayo ng panambahan natin dito every Sunday, Wednesday, and Friday. Then, namahal, marami tayong Bible study araw-araw. Marami tayong mga Bible study. Marami tayong mga outreach sa Nandali Malapastor na tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Din sa Ildefonso, patuloy po pinagpapala. So, ng prayer natin Malapastor. Ayan po ating mga Bible study. Candaba, every Tuesday. Partida, every Wednesday. Bukawi, Bulacan, every Thursday. Kaingin, San Rafael, every Thursday. Yan po, kay Labi Sister Jeanette. Na mahal. Ang ganda po ng lugar natin doon. Malaki. Malaking lugar. Maganda. Doon kila sa Kaingin. Beloved Sister Jeanette. Nandiyan ka ba, Sister Jeanette? Wala. Maganda po yung lugar doon. Di pa ako nakapunta. Gusto ko pumunta doon. Kita ko sa picture. Maganda. Talagang ventilated yung lugar. Puri natin malapit. Kaya God bless you, Beloved Sister Jeanette. Pagpalain ka ng lubusan sa... Siya po yung nagbayad ng venue doon. Ay ko, venue ba niya yun o binayaran? O sa sarili na lang, lugar. Siya po nagbabayad. God bless you, Beloved Sister Jeanette. God bless you sa lahat ng ating kapatiran na mayroon po na doon tinadaw sa gawain. At God bless you po sa inyong lahat. Puri na ating malapay noon. Tayo naman ako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Ryan Canteros, tawagan natin sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Puri na ating malapay. Amen. God bless po sa ating beloved Donny Preacher. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon, minsan na po, O Diyos, narito kami mahal na Panginoon, lubos at labis, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis, sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, mula sa simula, mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin, mahal na Panginoon, mula sa Joyful Song Solomisong, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa mga buhay na patutoong pinagpala, mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, maging sa mga pagbibigay, mahal na Panginoon, sa pagtatapat, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, higit sa lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang iyong banal na mensahe na dinala ng iyong mga ngaral, mahal na Panginoon, maraming salamat po. Nagsabing kalakasan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. At sa mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwalay, minsan na po, O Diyos, paano mo kami iningatan na makarating dito ng mga luwalhati, mahal na Panginoon, ganoon din po sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, ingatan at gabayan mo po ang bawat siya sa amin na taglay kalakasan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming sa panalangin, sa unat dalangin namin na mahal at ginagalabang Elista Estrada Almeda, sa iyong matamis at makapangyarang pangalan, sa pangalan mo lamang aming pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more.